kotse lang. Pero mga kababayan, napapatanong ang taong bayan ngayon. Okay? Nagtatanong ang taong bayan, ano bang nangyayari talaga? Bakit missing itong si BP? Yari mga ka? kababayan, bakit hindi po siya mahanap? Sabi ng kanyang spokesperson ay ganire, mga kababayan ko. Ito yung kanyang paliwanag. Namin saan po si VP ngayon. Okay. Na po siya. Sige, we'll get back to you on that before we end this conference. JC, paalam na lang, please. Is she just here? Who knows? She can just be right in the office. Mga a few steps away. Okay, sige, we'll give you the answer later after we confirm. Okay, so hindi niya talaga alam kung nasaan si BP Sara Duterte. Dinaan niya lang sa tawa, mga kababayan. Kaya lang, mga ka-GP Natics, merong mga usap-usapan ngayon. Meron pong balibalita na kung saan po, mga kababayan, ay tila kung bakit nawawala daw itong si BP Sara Duterte. Hindi kaya. Sabi ng iba, nagtatago ito. At pinagtataguan ang ICC. Yari ka? Bakit naman napasok sa usaping ICC GP? Or ka-GP Natics JNK, mga kababayan. Ayon po sa nakuha nating balita, mga kababayan, ay more ICC arrest warrants expected, sabi po, ng dito sa Philstar, mga kababayan. According dito, in an interview with Historicon on One News yesterday, Trillanes said efforts are going to expand accountability beyond Duterte. Yan. Up to 3 more arrest warrants related to the war on drugs of former Rodrigo Roa Duterte may be issued by the International Criminal Court. Yari ka? By the end of this year or early 2026, according to former Senator Antonio Trillanes IV. Hindi kaya yan ang dahilan, mga kababayan, kaya nawawala itong si Inday Listay? Naku po, ha? O sabi naman ng iba kanina, nagta-travel daw, naghahanap ng mapagtataguan ng kayamanan. Yari! Diba? Sabi mo dito, as how many more officials are being targeted, he said. At least 2, but probably 3. Ha? 3. Sino-sino kaya yan, mga kababayan? Mga ka-GP Natics, sabi na naman ng mga DDS, hindi totoo yan. Malabong mangyari yan. Hindi nyo na mahuhuli ang mga allies ni Digong Duterte. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong magpakampante kasi sabi nyo dati hindi mahuhuli si Digong. Ang sabi nyo dati, mga kababayan, etong si Digong Duterte ay sisipain, sasampalin at raratratin niya daw etong ICC. Nasaan na siya ngayon? Yari ka? Diba? So huwag tayong magpakampante. Mga DDS, ha? Tayo maghinay-hinay. Lalo ngayon, tayo ay masasabi natin, dehado pagdating po sa impeachment trial. Ano ang magiging pwede nating asahan? Sabi nila, ICC na lang. Yari ka? Ako naniniwala, mga kababayan, mga ka-GP Natics, kaya inilagay ang ICC dahil ito sa mga tyrant leaders na hindi natin kayang kasuhan. Diba, kita mo? Paano, mga kababayan? Kung si Digong, kung si Sara nga nakakalusot dito Paano kung dito kinasuhan si Digong Duterte? Ano pa mangyayari sa atin? Madadala pa ba yan? Makakasuhan pa ba yan? Magiging ma-hold accountable ba natin yan? Wala. Diba? Wala tayong pag-asa. Ito ngayon, sabi ni Trillanes, mga kababayan, 2 o 3 ang maaaring lumabas yung warrant of arrest early 2026, mga kababayan, mga ka-GP Natics, or ito daw ay tama ba ako? Sabi dito, by the end of this year or early 2026, mga kababayan. May magugulat na naman kaya. Diba? Baka mamaya kasi itong si Sara Duterte naghahanap na hindi kaya naghahanap na siya ng asylum? Diba? Pwede mga kababayan. Pwedeng naghahanap na ito ng bansa na magkukup-kup o papupuntahan para hindi mahuli.
Posible yan. Oo. Sabi ni Kabayan Channel, hindi pa tapos ang laban, magtatagumpay pa rin ang tama at kabutihan. Sabi naman ni Sir Leo, huwag kayong pakampante mga DD shit. Nahuli na si Kibs at si Digonyo. Si General Torre ang chief PNP ngayon. Diba? Yun naman mga kababayan, mga ka-GP Natics Sabi ko nga sa inyo, parang ang ICC talaga ang takbuhan ng mga Pilipino, ng taong bayan. Dahil sila lang ang makakapagbigay ng hustisya para sa ating mga kababayan. Vice President Sara Duterte is not among those expected to face ICC charges. Trillanes, naku naman. Ayun lang mga kababayan, doon tayo medyo hindi maganda yung atin pong akala ko naman kasama na si BP Sara doon. So, kung hindi kasama si BP Sara, mga kababayan, yung expectation ko na siya ay nagtatago na ngayon. Hindi pala totoo. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, sino kaya? Bongo? Bato? Sino pa? Mga pulis. Diba? Meanwhile, the word between Duterte's lead counsel Nicholas Kaufman and Harry Roque continues as the former presidential spokesman reiterated that he is not leaving The Hague. Yari ka! Ako po, ito pa rin, nag-aaway pa rin yung dalawa. Pero hindi maganda mga kababayan. Kumbaga, okay sa akin kung kasama si Bato, kasama tong si Bongo, at meron pang mga pulis na mahuhuli. Kaya lang, medyo sablay, Bakit hindi pa unahin si Sara? Yari ka! Siya na lang ang ate. ICC na lang ang pag-asa natin Ba't naman binitin mo pa kami, Sir Antonio Trillanes? Dapat sinabi mo na lang na hindi ko sigurado pero malamang kasama si Sara. Para naman kami ay na-excite naman ng konti. Walang iya naman, di nyo man lang nilagyan ito ng pampa-exciting Yari ka! Dapat sinabi mo dito, we believe na kasama si Sara sa pangalan ng mga mabibigyan ng warrant of arrest. Dapat ganoon. Hindi, sabi kasi ni Trillanes dito, hindi raw kasama. Maaari rin, mga kababayan. I-twist natin ng konti para kunwari. I-twist natin ng konti. Baka mamaya hindi lang sinabi ni Trillanes, Boss GP, na kasama si Inday Buday para pagdating ng oras, magugulat na lang sila na kasama pala si Inday Buday sa mga aarestuhin. Pwede, mga kababayan, dahil nung nakaraan, di ba? Nung hinuli si Digong Duterte, hindi rin nila alam kung sino yung kasama sa warrant of arrest. Kaya nga si Bato de la Rosa nagtago sa bundok. Hindi sumama doon sa Hong Kong, mga kababayan. Ang kanyang palusot, siya daw ay nangangampanya. Pero sabi niya bago daw umalis si Digong ay nakareceive na siya ng information or intel na meron nang warrant of arrest pero hindi niya sigurado kung sino ang mga nakalagay dito. Diba? So ngayon, mga kababayan, maaari pa rin pala na GP, hindi lang sinasabi ni Antonio Trillanes para pag dinampot si Sara, magugulat na lang siya, kasama pala siya. Yari ka! So wag tayo mawala ng pag-asa mga kababayan. Habang may buhay, may pag-asa. Sigurado ang kasamaan, mga ka-GP Natics, ay magbabayad din sa kanilang mga ginawang kalokohan. Okay? So sana mga ka-GP Natics, hanggang dito na lamang pumuli. At ang inyong abang lingkod ay pansamantala mga ka-GP Natics. Ako ay baka hindi nyo po mapagkikita ng mga ilang araw. 4 o 5 araw. Ako po ay magbabakasyon. Yari ka! Total, tayo naman ay naka-shadow ban. Magpapahinga ko muna yung channel ko. Siguro magkita-kita tayo mga kababayan dun sa isa kong channel sa Go Philippines 2.0. Pero pag nakita ko naman na maganda na yung algorithm ng channel na to, mga kababayan, pipilitin ko. Pero ako po ay uuwi muna, mga kababayan, doon sa probinsya na aking kinalakihan.
Salamat po muli at magkita-kita tayo sa mga susunod na live stream at mga uploads natin. Maraming salamat sa walang sawa po na sumusuporta sa channel na ito at sa mga tao na hindi po nagsasawa sa pagbumuka ng ni JNK, mga kababayan. Good morning po sa inyong lahat. Bye! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan. Huwag matakot, huwag panghinaan. Sa hamon ng buhay, tayo'y lumaban. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y ilaganap. Tugot pawis aking handang iharap. Go Philippines, bayan kong mahal. Sa iyong buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Laging tatanglaw, hindi papatinag. Sa liwanag mo, o Diyos, ako'y nagising. Pag-ibig mo sa bayan, walang kahambing. Sa bawat sugat, ikaw ang naghihilom. Pag-asa at lakas, sa'yo tutugon. Yeah, go Philippines, taas noo, di pa bubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news